Kamusta mga kaibigan? Ako si Typhoon. Mainit na pagbate, respeto at pagmamahal sa inyong lahat ngayong araw. Gusto ko lang ipakita si Tyson. Simula kahapon, may tag sa tainga ng itim na aso dahil nakapon siya. Lagi namang dinidila ni Tyson ang tainga nito. Alam niyo ba kung bakit? Subukan niyo ang hulaan, isulat niyo sa mga komento. Pumunta ka nga sa tabi ni Sky. Isulat niyo sa mga komento mga kaibigan, bakit kaya niya dinidilaan? Sasabihin ko na sa inyo, kasi nabutas ang tainga ng aso, nilagyan ng tad sa tainga. Malamang naglangib na at gumagaling na, kaya dinidilaan at nililinis ni Tyson para mapabilis ang paggaling. Blabe, tunay na lalaki talaga. Sa totoo lang, sinabi ko sa sarili ko, si Tyson Papa ang tunay na kuya ng bakuran natin. Alam niyo kung bakit? Hindi siya nakikipag-away sa ibang aso, pinapakalma niya yung mga pasaway. Hindi siya nagdadala ng gulo, laging handang tumulong sa lahat. Grabe si Tyson Papa, tunay na lalaki. Kaya naman, mag-like kayo para kay Tyson mga kaibigan. Itinali natin si Bata, laging nasa likod siya. Dumating din si Bata dahil natakot. Ano ang topic natin na yon? Ngayon mga kaibigan, gagawin ko ulit ng isang lumang video na ginawa ko noon. Kagabi, tinitingnan ko ang mga video ko. Tapos, napanood ko ulit itong video na ito. Piniringan namin ang mga mata ko noon. Sinubukan kong magalala ang mga aso ko sa bakuran. Sobrang saya ng video na yon. Ngayon mas dumami na ang mga aso natin batin. Sabi ko, gawin ko ulit ito. Ngayon, mga 85 ang anak ko sa bakuran. Meron siyempre, mahal ko. Sa tingin mo ba makikilala ko sila? Sa tingin ko, mahalaga ka naman, kuya. Makikilala mo sila. Sinasabi mo makikilala ko sila. Palagi kayo magkasama. Maraming aso ang dumating. Sinasabi mong lagi kong nakikilala ang mga aso. Pero hindi naman ako natutulog kasama nila kapatid. Sa huli, nakapikit naman ako. Ibig kong sabihin, kapag tinignan mo mula doon, guess mo ba? Sa tingin ko, makikilala mo pa rin, kuya. Siguro isa o dalawa lang ang hindi mo makikilala. Pero yung natitira, makikilala mo naman. Hindi ako sigurado. Kung makikilala ko, ayoko magsalita ng tapos. Dahil maraming bagong asong dumating. Pero ngayon, magiging masaya ang video na ito. Magiging maganda ang video na to. Sa tingin nyo, magkikilala ko ba? Hintayin ko komento nyo mga kaibigan. Tingnan mo, mayon pa lang, pag-usapan na natin agad-agad sa simula. Kapatid, bawal dali ng mga tuta ng kangal dahil wala pa silang pangalan, hindi ko sila makikilala. Pareho lang silang lahat. Wala pa silang pangalan, ibig sabihin hindi pa natin sila pinangalanan. Bukod doon, huwag mo rin dalhin si Alex, baka makipag-away siya. Oh. Ikaw ang nakakaalam sa mga Odin, ibig sabihin, yung ibang mga anak mula sa paanakan, dito, ewan ko, Escobar, Asha, ewan ko, Sky, Apollo, Odin, Bella, Rocky. Ikaw na, kung alin ang gusto mo, yun ang dalhin mo. Sige, kuya. Ayos na, malapit na tayo magsimula sa video. Tapos na, huwag niyo akong gawa niyo ako ng pabor, i-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Matutuwa ako. Pinakawalan ko na ang mga baby ko, nasaan ang mahal ko. 4 o 5 oras na silang nasa labas ngayon, hindi ko sila kinulong. Karaniwan, 2 oras ko lang silang pinapalabas bago ikulong ulit. Sabi ko, ayahan ko silang mag-enjoy maglakad. Ang kukulit ng mga anak natin. Pwede mo rin isama si Reyna. Ngayon, kung alin ang sasabihin mong dalhin ko, yun ang dadalhin ko. Kapatid, nakakainis din kasi may nagreklamo pa sa nilagay nating bato. Sabi nila na istorbo ang mga hayop. Sa ngayon, wala namang sitwasyon makakistorbo. Sandali lang, may tatanong ako. Kung hindi mo gusto ito, mas okay ba na manatili sila sa tubig na yon o dito? Ayos na ayos dito ngayon. Kapag umulan at nasa tubig sila, mababasa at magkakaputikan, makakasakit ang hayop. Mas malala, hindi na siya makakalabas ng kulungan na yun. Oo, ayos pa ngayon, pero kalaunan, lulubog din yan sa lupa. Gets nyo? Tingnan mo pare, umulan kagabi mga kaibigan, tingnan mo, baha na lahat. Yung bakuran, lahat lubog. Tingnan mo dito. Lalo na sa dinaanan ng bako. Malakas ang ulan. Salamat sa Diyos at biyaya ito. Sana umulan pa kahit maulan ngayon. Medyo mahirap mag-alaga ng mga anak dahil dito. Pero wala tayong magagawa. Tingnan muna natin ang mga panganay. Ayos ba? Pwede mong dalhin si Maraz, pero hindi siya pupunta kung may tali. Pwede mo ring dalhin si Cheater, pero mag-iingat ka. Nasaan na ang anak kong babae? Baka kasi kagatin niya ang mga anak. May posibilidad na manggagat siya ng mga anak. Mga bata, ilabas yung mga leon ko. Makita naman ang bayan ng leon. Nagkalat na naman si Zeyna at nagbuhos ng tubig. Pati si Hector Baba. Grabe, di ba? Kakalinis ko lang dito. Mga pilyo, grabe ang mga leon ko. Tingnan mo ang ganda nila. Mahal na mahal ko sila. Sila ang malalaki kong baby. At ang pogi ng anak ko niyan. Carlos, Batson, dali kay Carlos. Baka sa camera para mahina lang. Pero dahil may mikropono, ang lakas ng tahol niya kaya sumasakit ng tenga ko. Hector Baba, nasaan na ang leon ko? May naisip akong bagong topic na interesado ako. Tingnan mo. Kuya, plano kong isa-isang papasukin ang mga aso sa bahay at ibideyo para makita ko reaksyon nila sa loob.
Una kong naisip si Hector Baba. Sa tingin nyo ba dapat ko siyang papasukin natin video? Anong masasabi nyo? Kuya, si Hector Baba malaki na ngayon. Baka sirain niya lahat ng nasa bahay. Punta na ba tayo? Dalhin ko na ba si Hector sa bahay? Pabayaan ko, kaya siyang manatili ng isang gabi sa loob ng bahay. Ano kaya mangyayari? Kung manatili siya, malaking baby ko. Kapag naka 10,000 likes ang video na to, papapasukin ko si Hector Baba sa bahay at palurin natin siya. Kuya, mag-like naman kayo kasi tuwing may like, sobrang saya ako. Mag-comment kayo, suportahan nyo ako, ABCZ, kahit ano isulat nyo sa comments. Basta may comment lang, huwag nyo ipagkait ang suporta nyo. Papasukin na ba natin si Hector sa bahay? Si Hector ay nasa bahay. Sino nasa bahay? Si Hector o si Carlos? Si Carlos. Si Carlos, mababasa ng laway ang buong bahay. Tignan mo yung halimaw. Grabe si Carlos Papa, mga Italianong kabayo yan. Asil, anak, di kita masyado napansin. Kasi mas mababa ka kaysa kay Hector, kahit maganda ka pa. Grabe kayo! Nasaan na si Alex, ang mahal ko? Magkikita rin sina Alex at Odin. Siguro gawin na natin ngayon yun, ano? Sa tingin ko, gawin na natin ngayon. Tol, medyo gumanda na ang panahon. Gawin na natin. Sinasabi mo ba mag-upload tayo ng 2 video ngayon? Sa tingin ko, maganda yung 2 video. Ayos naman 2 video ngayon. Kung makakakuha tayo ng magandang likes. I-upload na natin ang 2 video, ha? Mas magandang 2 video. Sige kuya, kung gusto mo, isulat ko sa komento at gagawin ko. Gusto ko rin gawin sina Alex at Odin. Pero ilalabas ko si Alex at pagkakawalan ko siya. Dati dinadala natin sila sa bukid. Minsan dalhin natin ang mga anak. Kuya, ako kay Alex, ikaw kay Odin. Pakawalan muna natin si Alex, tapos si Odin. Susubukan nating sanayin sila. Bukas sa makalawa, magiging makasawa na rin sila. Sa tingin ko rin, kailangan lang masanay. Naku, huwag kang makialam dyan, Asya. Sandali lang anak, huwag kang makisali. Huwag kang makisali, Asya. Carlos Baba, pati mga kaibigan. Nako, ang anak natin ay nausog. Totoo, 4 o 5 araw na siyang nagtatay, hindi ba? Matagal-tagal na siyang nagtatay. Espesyal ang pagkain niya, inaalagaan at binibigyan ng gamot. Pero walang epekto. Medyo pumayat siya. Talagang nakakababa ng loob na makita siyang ganito, nakakalungkot. Pero sa pangkalahatan, maganda pa rin ang enerhiya niya. Malikot din gasa ang aso, kuya. Aba, kapatid, sa tingin ko, dahil din ito sa pagbabago ng panahon. Kahapon minute, ngayon malamig. Oo, kahapon naglalakad ka lang na naka-t-shirt. Sobrang init kahapon ka. Ngayon, kuya, sobrang lamig, ulan, putik, nasisira ng resistensya ng mga hayop. Nagkasakit din siya, maganda naman ang energy niya, pero wala siyang ganang kumain. Hindi kumakain ng hayop, nakita mo? Oo nga. Kahapon, sa harap niya ay siguro mga 3 kilo ng manok. Talagang meron, pero hindi niya kinain. Itinapon ko sa likod, ayaw pa rin kainin kuya. Binigyan ko ng sabaw at tuyong pagkain, hindi pa rin niya kinakain. Hindi rin niya kinain yun. Yung binigay naming tuyong pagkain, maganda rin klase yun ha? Hindi rin niya kinain yun, tinikman lang niya ng kaunti. Sa ngayon, mukhang siraki namin ang kumakain ng para rito. Pero ngayon, hindi talaga siya kumakain mga kaibigan. Hindi ko maintindihan kung bakit ganito ang nangyari. Pinapanood yung mga anak, magmasyala naman. Uy, Sofia ba yun? Mashallah, sana kong babae. Alam nyo na may kapatid sila, si Hera. May sakit at nagpapahinga ngayon sa kwarto. Kagabi, nasa veterinaryo kami ng 2 oras. Kuya, 2 oras siyang nakaserum, gamot at bitamina. Lahat na kaya namin. Diyos ko, iligtas mo ang anak namin. Sana malampasan namin ito. Dahil hindi siya kumakain, dinadala ko siya para magpaserum. Para hindi bumaba ang resistensya niya, iniiwalay ko na rin. Inalagaan ko. Bukas, isa pa. Bukas sabi ko, pero mamayang gabi, pupunta ulit kami. Gabi-gabi kami pumupunta. Halina kayo mga kaibigan. Binaguluhan ko ng masarap na manok para sa mga bata. Halina at ipapakita ko na rin sa inyo, di ko pa na ipapakita sa ibang video. Mula nang dumating si Batin, hindi na ako tinawag na Collagen Typhoon. Kahit dati, masaya ang mga tao sa tawag na yon. Collagen Typhoon. Sikat ka talaga, kuya. Sa totoo lang, paano kung magbukas ako ng tindahan palang araw? Collagen Typhoon. Kung magdataya ako ng tindahan Collagen Typhoon, pupunta ka ba? Diretso o hindi? Kung ako ang nasa unahan sa pasukan. Nandito lang siya para sa libreng pagkain. Kung may libre, pupunta ako. Tandang, anong ginagawa mo? Parang gala ka lang dyan. Baka gusto mo na maluto. Tingnan nyo ang ganda nito mga kaibigan. Pinakuluan ko ng ganitong kagandang karkas ng manok para sa mga anak natin. Kita nyo naman. Halos 2 oras ko itong pinakuluan. At 2 oras ko na rin inilagay dito para lumamig. Tingnan mo to. Grabe. Para sa kalusugan ng mga anak natin. Ihahalo natin ito mamaya sa dry food para sa mga anak natin. Hindi natin masyadong palalamigin para mainitan ang katawan ng mga hayop habang kumakain sila. Pagkatapos nilang kumain, ibibigay natin. Tingnan mo naman to. Ulan ang tapang ng amoy, Batin. Amuyin mo. Kuya, kapag inamoy ko yan, hindi ko kakayanin. Sige na, amuyin mo. Kumusta naman? Ang bango. Masyado kang malayo nung inamoy mo. Wala, kuya. Mainit. Pwede mo bang amuyin to ng mas malapitan? Mainit, kuya. Mainit. Ulan, hindi ko naman sinabing tikman mo. Sabi ko amuyin mo lang. Sabi na mainit. Paano? Amoy manok, kuya. Grabe. Ano pa bang amoy niyan? Gusto mo bang amoy kordero? Pero ang banggo talaga, promise. Ay, grabe naman. Nakakagutom talaga eh. Si Typhoon Dimirci, seryoso talaga sa sport na to. O mga kaibigan, tingnan niyo ulit.
Dinudurog ko ito ng pino para madaling kainin ng mga hayop. Kapag nagbibigay ng manok, huwag ibigay ang buto ng hita kasi delikado. Dibdib ang binibigay natin, hindi hita. Ano nangyayari sa buto ng hita? Matulis kasi. Gets mo? Kinuha mo yon, tapos binibiyak ng hayop sa gitna, diretso nilang nilulunok. Parang labaha kung pumutol. Pinuputol niya, hindi mo dapat ibigay yon. Iba to, walang problema dito. Salamat sa Diyos. Huwag mo ring sobrahan. Kasi kapag sumobra ka, magiging problema rin. Alam ko na sukat ng mga anak ko. Pakibidyo rin ang mga kalapati ko, ang gaganda nila. Batin, anong masasabi mo sa mga kalapati natin? Kuya, dalawa sa akin yan, tinan mo. Yung pinakauna na kalapate. Miro. Gusto ko si Miro. Ang galing niya maglaro. Ikaw, may isa pa akong paboritong tamblinggero dati, pero nawala na siya. Mas magaling pa siya kay Miro. Alam mo, pwede ba akong magsabi ng isang bagay? Tingnan mo, nung nakaraan pinalipad ko sila, si Arda nagtumbling ng 43 beses. Hayaan yan, kuya. Bilang ko talaga. Kahapon, nakita mong kahit madilim na, lumilipad pa rin, paikot-ikot ang ibon natin. Grabe, gumagawa siya ng mga salto. Sobrang nagustuhan ko yung ibon na yun. Tingnan mo, madilim na, pero lumilipad pa rin siya, parang turumpo. Sinasabi ko, may pangalan ako sa mundo ng mga nag-aalaga ng ibon sa bayan natin. Sa lahat ng lugar na babanggit ang pangalan mo, grabe. Naintindihan mo ba? Ibon! Kilala ka sa bawat sama. Anak, may nag-alok ng 100 bilyon para sa ibong yan, pero di ko binigay si Miro. Kung ikaw kukuha, 60 lira lang, kaibigan presyo. Kung may kotse na 50,000 lira ang halaga, papapalit ko rito. Dalhin mo, ano maulit ang sayo, uno ba? O, uno, kuya. Dalhin mo yung uno, tapos bibigyan din kita ng isa pang regalo mula sa akin. Sige, kuya. Ayos! Mga baby, ano ginagawa nyo? Kahapon nag-video tayo. Naalala nyo sinabi ko doon? Sabi natin hindi siya umatake. Ang ganda niya mag-alaga sa tuta. Di ba kay Shibas na Rottweiler na tuta? Nag-video ako, pinost ko. Tapos pagkatapos noon, Hindi pa nga lumipas ang isang oras. si Fazder, doon, sa tuta natin, sa Rottweiler na tuta, pati yung kawawa pumasok din. Natutulog siya men sa pugad, iniwalay ko siya. Kagabi, pinalabas mo siya sa manok. Pero pagtingin ko, nandito pa rin siya. Sanay na siya sa kanila. Sanay na siya sa mga anak. Gusto niyang pumasok, pero ibinalik ko siya sa tabi nila. Ngayon, nakaupo siya. Naipamigay na rin yung anak nating lalaki. Mayroon tayong babaeng Rottweiler na tuta ngayon. Shibas, halika. Shibas, halika anak. Ayun, nakahiga rin siya. Kawawa naman. Ipapaampon ko rin yung babaeng Rottweiler para alam ninyo. Babaeng Rottweiler na tuta natin. Mataas ang kalidad, kuya. Sobrang ganda talaga ng kulay at pigmentasyon ng tuta mo. Ang kulay niya ay napakaganda. Oh, perfecto talaga. Parang si Alex talaga. Dumating na siya. Dumating na. Sige, kunan mo ang anak natin. Nadumihan siya ng putik dahil malapit sa mga manok. Anak, kamusta ka? Mainit pa siyang nakahiga, pero bumangon siya para sa'yo. Masya Allah, si Shiwas ay parang batang leon. Mahalaga rin sa akin ang mga anak ni Fustek, kahit bagong dating si Shiwas. Bagong dating lang siya ngayon. Iba kasi sapatos nila, kaya espesyal siya makipag-usap sa'yo. Oh, 2 araw lang. Pagkatapos doon, wala na rin pinagkaiba yon. Tara, labas tayo, batin. Paano natin to gagawin? Sa totoo lang, hindi ko rin alam, kuya. Grabe, sobrang excited ako ngayon. Anong gagawin ko sa excitement ko to? Ikaw na lang ang kumuha ng upuan yan kung hindi pwede. Doon na lang ako sa gitna ng mga puno uupo. Sa tingin ko rin. Kunin mo na yung upuan. Saan ako upo? Dito na lang ba ako o alin sa mga aso? Kung sasabihin mo rin yan, magkukompute ako. Tara, tingnan natin. Masyado ang maingay, kuya. Ha? Masyado ang maingay. Pero sobrang excited ako. Hindi ko talaga alam kung anong mangyayari, pero sana alam ko lahat. At kung hindi ko alam, malulungkot talaga ako. Mapapahiya ka na naman na yun. Bakit ako mapapahiya na? Parang isa lang bang aso dito? Ilan bang aso? Bakit ako mapapahiya? Talagang marami. At saka marami rin aso na magkamuka. Oo, ang dami talaga. Kuhanan mo nga ang pagkamaharlika ni Carlos. Diyos ko, napakagwapo ng anak ko. Tunay na leon ng Anatolia. Mga kaibigan, sobrang lamig ng panahon ngayon, mga -2 o -3 degree, para lang alam ninyo. Kahit umuulan o malamig, tuloy pa rin ako sa paggawa ng video para sa inyo. Kaya paki-like at suportahan nyo ako. Nagagalit pa sila kapag di ako nakapag-upload. Tol, sa mga kondisyon, hindi talaga ubrahan ko video. Kahapon may nag-comment, sabi niya laging dahilan ng ulan kaya di ka nag-upload ng video. Kung magre-record ka, gawin mo na lang daw. Tingnan mo yung comment niya. Parang naging Olympic na swimming pool na yung bakuran, tol. Anong gagawin ko sa ulan? Paano mag-video? Madali ba yun? Baka masira ang camera, malamig kaya di lumalabas ang mga aso. Gets yo? Saan ako pupunta ngayon? Haydut, halika. Dalhin mo rin siya. Gusto ko siyang makilala ngayon. Grabe, parang napatay ng aso ang baka, mga kaibigan. Ulo ng oso yung kuya. Ulo ng oso ba yun? Sky Baba, lilipat ako dito ngayon ha. Ikaw na lang magtakit ng mata ko. Aha, ayos ba dito ha? Ayos dito, kuya. Makakaupo ka sa lilim. Sige, takpan mo ang mata ko. May dumi pa ng manok dito. Ayos lang. Hayaan mo, matutuyo rin yan. Tara, umupo tayo sa dulo. Takpan mo na ang mata ko.
Isuot na lang ba natin to sa ulo mo, kuya? Nako, masisira ang buhok ko niyan, totoo. Masisira talaga ang buhok ko ngayon. Ayos na to, wag na rin nating takpan ng ilong mo. Takpan mo na lang siguro ang ilong ko. Malamig naman talaga. Sakto lang sa akin. Seryoso. Wala talaga akong makita. Siya? Seryoso. Wala talaga. Grabe. Ano to pare? Manipis pero wala talaga akong makita. Hindi talaga makita yan, kuya. Sobrang itim yan. Ha? Diyan ka lang, kuya. Nasaan ka na? Ha? Nasa harap mo ako, kuya. Sino to? Kilala ko to. Si Sofia to. Simple lang sila, alam mo ng mga bata. Seryoso. Totoo bang si Sofia yon? Promise, hindi ko talaga narita. Yung una lang alam ko. Sige, gawin nating may premyo to. Kapag nakilala ko ang 5 aso, ikaw, sa lamig na to, dun sa pool natin, alam mo yung pool ng mga aso? Oo. Sa susunod na video, ipapasok kita sa pool na yon. Ha? Tingnan mo, ipakita mo yung pool dito. Ipakita mo dito. Kapag nakilala ko ang 5 aso dun sa pool na yon, sa susunod na video, ipapasok kita dun. Ayos ba? Sana hindi mo makilala. Ano pang abang masasabi ko, kuya? Sana, hindi mo makilala. Dadalhin ko ang pinakamahirap na mga aso. Pwede ba tayong magdala ng kambing? Hindi, magdala ka ng manok. Manok. Yumding. Sigurado ako hindi ko siya makikilala. Ikaw na magayos, nandito lang ako, hindi ako tumitingin sa'yo. Kailangan ng konting daya para mapasok to sa pool. Pero ayos lang anak, akala ko lang tinitingnan niya ako. Akala ko paalis na siya. Sige na, hindi tayo dapat mandaya. Isusuot ko ulit sa ulo ko mga kaibigan, ayos ba? Sana mapasok si Batin sa pool. Dinadasal ko na lang. Kukunin ko ngayon si Odin dahil bago lang siya at di pa niya naranasan ito. Awag kong ilagay sa pang sarili ko. Sa huli, sa pool din ang bagsak nito, malamig pa. Unahin ko si Odin. Odin, pamilya? Oh, medyo nahirapan siyang kunin si Odin. Ngayon, subukan natin kay Odin kung maintindihan niya. Sa tingin ko, hindi niya maintindihan, pero susubukan natin. Odin, halika. Oh, Typhoon kuya, doon kami nagsimula. Medyo mahirap agad ang sinimulan namin. Oh. Tingnan natin ngayon kung makikilala mo. Dinala ko ang aso, nasa harap mo na ngayon. Mismong sa harap mo. Sandali lang. Hindi ko marinig eh. Sino yung sumisigaw na yon? Si Nora. Sigurado ka ba? Siya na lang ang natitira mong pagkakataon, tandaan mo yan. Nora yan. Idilat mo ang mga mata mo. Oo, Nora. Diyos ko, ano bang gagawin sa'yo? Alam kong di mo malalaman. Wala, kansilado na to. Wala ang kanselasyon, kuya. Hindi rin ako papasok sa tubig, kaya hindi pwede. Teka, huwag muna siyang lumapit. Na yun, isa sa 5 ang nawala, 4 na lang natira, kuya. Pare, pwede mo bang ibigay sa akin ang mikropono? Shh! Sandali, Karabas! Ayos na anak! Huwag ka nang sumigaw! Kailan mo na ilabas yan? Ako ang naglabas yan, medyo nahirapan ako, pero nailabas ko rin. Anak, kailan mo nilabas yan? Teka, anong meron? Huwag kayong lumapit. Odin, grabe yan anak ko. Paano mo naisip gawin yan? Sabi ko, hindi niya kukunin yun kasama si Bella. Kaya palihim kong kukunin isa. Wala. Bakit mo ba ito dinala? Kaso kuya, Kahapon ko lang inampun ng aso. pwede naman. Sabi mo lahat ng aso sa bakuran ay pwede. Kahapon ko lang naman inampun ng aso. Anong gagawin ko? Kukunin ko ba si Marla? Hindi mo ba makikilala si Marla? Sige, subukan ko na lang unang 6 sa ngayon. Ibig sabihin, ito yung dinadala ko, tinaasan natin ang bilang. Oo nga, 6 na piraso. Sige, 6 na aso? Subukan mo ang 6 na aso, isa hindi mo nahulaan. Oo, na yun alam ko na. Pero kasi bago lang ito kapatid. Paano ko naman nasabing Nora ito? Hindi ko na talaga alam. May sugat din pala ito rito. Ibig sabihin, magkamukha na sila ngayon. Oo anak, paano ko ba naman hindi nakilala si Odin anak? Talagang nakakahiya ang ginawa namin sa iyo anak. Sinasabi ko sa iyo, nagkamali kami. Pero nandaya ka, ikaw, Walang daya? isa kang tusong to. Ako, Kahapon ko lang inampun ng aso, agad mo na siyang dinala at nakilala. Tusong tao ka. hindi ko balak gawin yan, hindi ako kukuha ng askal sa labas at dadalhin dito. Kapatid, may 5 pa akong tsansa at mahuhulaan ko lahat. Panurin mo. Parang mahirap yata yan. Sige, mahuhulaan ko yung 5. Ayos ba yun mga kaibigan? Hindi ko nahulaan to kasi bagong dating lang siya. Dumating siya kahapon. Kung matagal na siya nandito, kilala ko na sana siya. Kaya kung ganun, nawalan na rin ng saysay. Nagkamali talaga ako. Sa totoo lang si Nora agad ang pumasok sa isip ko.
Pero yung balahibo at sugat niya, nalalag ko si Nora. Pareho nga, tapos parang lumapit pa sa akin yung hayop na yun, gets mo? Teka lang, anak, teka lang. Huwag kayong masyadong lumapit kay Odin. Destan, pasaway ka, Destan. Si Odin kaya, nangangagat din ba siya? Teka lang, anak. Wala naman siyang gagawin. Mag-ingat ka pa rin, anak. Hindi pa natin siya kilala. Sige na, lamang ka na ng isa, kapatid. Lamang ako ng isa, kuya. Sige, ikaw ang lamang ng isa, kapatid. Ilalagay ko muna si Odin sa pwesto niya. Sige, nakuha mo si Odin. Ang hirap para sa akin, hindi ko nasagot at sobrang naapektuhan ako. Pero siguro normal lang ito sa unang araw. Mautak talaga ang taong to. Kitang-kita nyo. Galing ako sa Ankara. Mautag na to. Sige, ikaw na ang magsara niyan, kapatid. Mag-iisip muna ako tungkol dito. Sino kukunin mo ngayon? Sasabihin ko ba? Sabihin mo na, ibagi mo sa akin. Grabe pare, paano ko ba di nalaman to? Pero kararating lang ng kaibigan natin mga pare. 2 araw pa lang, simula nang nakuha ko to mga pare, kaya hindi ko agad napansin. Kung medyo matagal-tagal na, siguradong alam ko na agad. Pero kasi 2 araw pa lang eh. Tapos, kamukha pa ni Nora. Bakit hindi ko na-gets pare? Seryoso, medyo nagmadali ako, di ba? Nagmadali ako, di ko masyado napag-isipan. Pero okay lang. Sige, sa susunod na lang. Tara. Sigurado akong alam niya to, wala akong duda na malalaman niya to, pero susubukan pa rin natin ang swerte natin. Kuya, dinadala ko na, medyo malayo pa. Halika anak, halika dito. Oh, ngayon, nasa tapat mo na kuya. Hindi, wala rin siya dito, anak. Ulan, anak, ito na ba yun? Oo. Si Ares ito. Sige, nahulaan mo yun kuya. Sobrang dali lang nun. Madali lang talaga to. Ito agad pumasok sa isip ko. Sandali. Nandadaya ka nga. Alam ko yung aso, hindi ko kakakuha lang. Nandadaya ka nga. Anong tayang gagawin ko, anak? Binubuksan mo ang mga mata mo. Sa totoo, nung huli kong idilat ang mata ko, nandun ka pa sa tabi. Sige. Nakita ko na, papunta ka sa Paanakan. Papunta na ako sa Paanakan, tapos dahil dumilat ka, bumalik ako. Oo, bumalik ka, umalis ka, gumawa ng ibang aso, nasaktan lang mata ko, kaya ko iminulat. Ayun, may alikabok lang nga pumasok sa mata mo. Siyempre, kilala ko si Ares ko. Ang galing talaga ng anak ko. Si Ares ang pinakamadali. Astig niya, paano mo masasabing simple lang siya? Si Ares ang pinakasimple. Bakit yung pinakamadaling aso ang dinala mo? Para lang may mapagpilian, para lang may pagpipilian. Hindi ko alam ang mahirap. Kahit ano pang dalhin mo, makikilala ko. Hanggang dito lang ako. Huwag kang tumingin, huwag kang tumingin. Isa. Ngayon, ipikit mo ang iyong mga mata. Kukuha agad ako ng bago at babalik ako. Sige, tara na. Ares, halika. Pupunta ako sa Paanakan at may isa rong nasa isip ko na isa sa pinakamahirap, siya ang dadalhin ko. Nagkaroon ng pagbabago sa plano. Hindi namin nakilala ang aso habang nasa loob. Ibig sabihin, isang bagay na hindi niya inaasahan, saka yun, hindi niya isipin na magkaugnay ang mga ito. Susubukan natin ang ating swerte. Teka, halika na. Sige na, halika. Wala siyang kwelyo, kaya ginawa namin ito, pero hindi naman nasasakal leeg niya. Halika. Typhoon Demirji, may panibago na namang dumating. Nasa? Sigurado ako hindi mo ito mahanap. Halika anak. Saulo lang. Anong pakialam mo, anak? Sa'yo ko pa tatanungin kung saan ko haplusin ang aso. Sandali lang. Sino ba to? Sandali lang. Sino to? Kung ako ang magsabi, ano pang saysay nun? Saan mo nakuha yan? Sa Silid Paanakan. Sino ba naman ang maglalakad-lakad sa silid Paanakan ng nakakwelyo ng ganyan? May 1 minuto ka na lang, kama na, hindi ka namin hihintayin hanggang umaga. Kapatid, sandali lang. May ginagawa ko pagsusuri dito. Anong klaseng pagsusurian? Naintindihan mo, gumagawa ako ng pagsusuri dito. Sino kaya ito? Sino kaya ito mula sa silid Paanakan? Kung si Seb na yun, hindi siya darating na ganun ng kwelyo. Si Bella ba ito? Yan na ba ang huling desisyon mo? Ha? Yan na ba ang huling desisyon mo? Halika. Siya ba si Bella o hindi? Sa instruktura na, buto, Kinuha mo ba ito mula sa hardin? dinala ko ito mula sa Silid Paanakan. Oy, sino ito? Sabi ko na nga, dinala ko ito mula sa Silid Paanakan. Tony, ito. Tony. Utang ina, grabe ka naman. Anong klaseng tao ka ba? Sumunod siya sa akin sa Silid Paanakan, dinala ko rin siya. Galing siya sa Silid Paanakan, hindi ako nagsisinungaling. Peste Diyos ko, paano ko ba hindi nalaman? Grabe.
Mahirap talaga, pero ibang aso sana ang dadaling ko mula sa silid paanakan. Grabe, Tony nga ang sinabi ko, tapos tumalon siya. Ganyan talaga si Tony. Pero Natasha, anak, paano ka namin hindi nakilala? Diyos ko, paano ko din nalaman? Ang dami na kaso, dapat bawasan. Ibig sabihin, hindi nakikilala ni Typhoon Demerchi ang mga aso niya. Akala ko si Tony siya. 2-1 na ang score. Sige, matatapos ito sa pito. Sa pito. So kapag kalo tayo, nadadagdagan ng bilang. Para, Huwag mong gawin yan, ako na ang mapapikit sa'yo, ang hardin. paano ko yun hindi nalaman? Wala na tayong magagawa, Typhoon Demerchi. Ipikit mo na ang mata mo para makapagdala agad na isa pa. Mababalim na talaga ako. Paano ko hindi nakilala si Natasha? Totoo, mali ang ginawa mo at niloloko mo ako. Gusto ko talaga ang panlilang. Sige, ayusin mo na at maghihintay ako. Sige, pero pumikit ka muna para maayos ko. Ganyan ba ang pagpikit? Isuot mo to sa ulo. Ang galing mo rin mandaya, grabe. Aalis mo na ako, babalik din agad. Ngayon, kukunin ko si Sky. Siya ang unang hindi maghihintay, kukunin ko si Sky. Pero hindi tayo magkakasundo ng ganito. Pipikit na ako. Kakapikit mo lang kanina, pipilitin niya ako pumasok sa tubig. Alam mo yon, pilit niya akong isasama sa tubig. Ibig ko sabihin, pilit talaga. Pero hindi ako papasok, pupunta ako sa likod niya, kukunin ko si Sky. Ang lakas din ng babaeng ito, grabe. Oh, dinala ko na, kuya. Tingnan natin kung makikilala mo ito. Nakilala ko agad pero hindi ko muna sasabihin ngayon. Halika, anak. Bakit ka pa nag-aanunsyo? Sabihin mo na lang. Halika, anak. Halika, anak. Halika. Ito ba? Hindi, umalis na siya. Sino ang nasaan? Teka, sandali lang. Tingnan mo, nasa likod doon siya ngayon. Hindi likod niya, hindi ulo niya. Halika, anak. Si Sky ba to? Tama ka, oo. Oh, si Sky. Manong paga? Bakit ka nanunumpa? Sky, idilat mo ang mga mata mo at tumingin ka. Anak, si Sky ba o hindi? Sinasabi ko nga si Sky, kuya, bakit ayaw mo maintindihan? Manong paga? Sa totoo lang si Sky, ilalabas ko sa akin. Tatanggalin ko ang tali. Tanggalin mo, sige. May pagkakataon pa ako. Kung hindi ko alam, hindi yan bibilangin. Sige, Sky, idilat mo ang mga mata mo, Sky, sabi ko. Diyos ko naman. Alam ko, anak. Talaga namang alam ko. Paano ko ba naman hindi malalaman? Nung una pa lang siyang dumating, alam ko na siya si Sky. Sa boses niya mo kasi nakilala. Siya, parang baboy. Sky baba. Dalawa, tabla. Bakit mo nilabas si Sky? Paano kung atakin niya ang mga tuta? Ako ang may kontrol, ako ang tagapagsanay. Sayang naman kung nagtagapagsanay lang ako ng walang dahilan. Sinasabi niya na siya ang tagapagsanay. Nasa akin ang kontrol, ibig sabihin. Sky baba. Grabe talaga, anak ko. Paano ko siya hindi makikilala? Ngayon, itali muna natin si Sky sa lugar niya, sandali lang. Ngayon, kukunin natin si Apollo. Pero ikot muna tayo bago tayo pumunta sa kanya. Kasi kapag diretsong pumunta, alam niya agad. Alam niya kung saan nakataliya ibang aso. Maraming asong kamukha nito at pwede niya ring mapagkamalang si Kaptan. Oo, Typhoon kuya, nagdala ko ng isa pa. Sige, dalhin mo rito. Paparating na. Babae ba o lalaki? Bakit ko sasabihin? Ikaw ang maghanap. Ano ang gulay? Rosas. Niloloko mo ba ako? Medyo nahirapan na akong itali. Hindi kita niloloko. Bakit ko gagawin yun? Kung hindi ko siya kilala, sino ba? Sandali, si Kaptan ba ito? Uy, Apollo! Hindi siya yon, si Maraz yon. Hindi ganyan ang balahibo ni Maras. Paano hindi? Siya si Apollo. Hindi. Manong paga? Tingnan mo, idilat mo ang mga mata mo. Si Apollo ito. Sigurado ka ba? Tingnan ulit natin ang pakiramdam ng buntot mo, Apollo. Hindi. Tingnan mo, binibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Pagkatapos mong imulat ang mga mata mo, hindi ko natatanggapin. Nako, tingnan mo. Nasaan yon? Ito ba yon? Hindi yan. Paano mo naman ikinukumpara sa kanya? Ito ba sa Aidut? Hindi siya. Destan. Oo, testan. Nasaan yung bagay? Dalhin mo rito. Tingnan mo, so nasa harap mo yun. Alam mo, si Apollo, kahit amoy lang ng hininga niya, makikilala ko na siya. Ayos, idilat ang mga mata mo. Sabi ko na nga ba? Apollo. Sabi ko, astig ka talaga. Paano hindi ko makikilala si Apollo? Anak ko, grabe ka. Halika dito, Apollo. Nandito rin siya sa tabi ko. Saan pa ba pupunta ang aso doon?
Ang galing mo, anak. Ilan na bang nahulaan ko ngayon? Sandali, anak ko, sandali. 3. Ito na ba ang pangatlo? Ito na ba ang pang-4? Ha? 4 na ba ito o pangatlo? Hindi 6 na beses ko nang nasagot ng tama. Ano yung mga nasagot mo ng tama? Isa na lang. Isa na lang. 6 nang nakuha ko ngayon. Grabe, ang dami mo ring daya, ha? Lahat ng buton pinipindot niya para makapasa. Sige, tatakpan ko ulit ang mga mata ko. Ngayon, gagawa na naman tayo ng kaunting pakulo at kukuha ng isa pang aso dito. Huwag mong isipin. Sa akin. Shh! Ngayon, kukunin natin si Bella. Hindi niya malalaman na kinuha ko si Bella kasi alam niya hindi ko na ulit bubuksan at papansinin ito. Pero susugal ako at kukunin ko si Bella. Wala naman siyang mawawala. Ibig sabihin, kahit matalo siya, wala siyang talagang mawawala. Oh, Typhoon Demirci, kapag nasagot mo pa ito, panalo ka na. Saan? Nasa harap mo mismo. Ito ba? Hindi, kunin mo na lang dun kung gusto mo. Paano ko naman kukunin yun, anak? Ayan o, nasa tabi mo lang. Ito ba? Oo, medyo pinahirapan tayo. Baka hindi na lang natin tanggalin. Parang hindi mo ito malalaman. Parang hindi mo to masasagot. May kuwal yung kada na sa leg mo. Ngayon, isinabit ko na yun sa leeg mo. Aba, saan mo nakuha yan? Sa Aba, galing din ako sa palengke. Galing lang sa Harden ang kinuha ko, hindi sa ibang lugar. Anak, ano ba akala mo sa akin? Hindi ko ba malalaman yan? Tay, in-inspeksyon mo na ang aso. Dapat alam mo na. Nagpa-background check ka ba sa aso? Ano pa gagawin mo? 10 segundo na lang, kuya. Tama na. Si Bella ba to? Sigurado ka ba? Sigurado ka ba? Tanungin ulit kita. Ha? May sugat siya sa tenga niya. Si Bella ito. Sige, buksan mo kung gusto mo. Pero kapag natalo ka, hindi ako makikialam. Talaga, Bella. Kuya, tama na. Panalo ka na. Ano sa tingin mo sa amin? Di namin malalaman. Normal lang naman, kuya. Matagal mo na silang inaalagaan. Sa tingin mo, di ko sila makikilala. Sobrang hirap pa nga siyang ilabas. Ang galing ng anak ko si Bella, ang talino talaga. Umupo agad siya sa kandukan ko. Anak, hindi na bago sa atin to ha. Kailan ka nagsimula? Yung una at pangalawa, di ko sinagot ng tama para mapasaya ka. Bakit mo naman ako gusto mapasaya kung natalo na tayo? Masaya ka naman, di ba? Hindi naman ako maliligo sa pool. Kahit nanalo ka pa, hindi pa rin ako maliligo. Hindi ka maliligo sa pool. Alam nito, pool ka pa? Hindi na kita tatanungin, itutulak na lang kita. Sa susunod na video, kapag nahanap mo ako, ikaw ang magtulak sa akin. Mahal mo ba ang nanay mo, Haydut? O tingnan mo kung gaano siya bagay sa tabi ng nanay niya. Tingnan nyo, grabe kayo. Kunin nyo muna ako ng litrato. Kita mo kung gaano kaalaga si Bella bilang ina sa anak niya. Pero yung anak niya, wala namang ganung lambing. Sa anak niya mismo. Ulan, Haydut, tumigil ka na, walang iya ka. Ilang beses na ba? 8 na siguro. Pito, umabot ng siyam. Siyam na ba? Sa tingin ko, sapat na ito. Sa tingin ko rin, sapat na. Sa tingin ko rin, sapat na. Alam mo na rin naman ang lahat ng kaya kong dalhin at nadala ko na rin ang mga pwede kong dalhin. Puro mga asong walang kinalaman ang dinala mo. Akala ko magdadala ka mula doon, pero hindi mo naman dinala. Umikot ako sa bakuran kaya doon ko sana kukunin kaya si Carlos sanang isasama ko. Pero hindi natin siya makokontrol. Nandiyan sina Carlos, Asil, Hector, at Zeyna. Ay kung isama si Asil baka atakin niya ang mga tuta. Hindi niya atakin ang mga tuta. Nariyan si Jisur. Mas pinili ko talaga yung mga nasa labas. Pero Sa labas sina Yegi, Asya, at iba pa. kilala mo si Yegi, kuya. Kahit ipakita ko si Yegi sa isang tao sa labas, malalaman nilang siya si Yegi. Bakit di mo sinama si Susda at iba pa? Dinala ko, sana yung pinakamadadali. Bakit hindi mo dinala si Tyson? Dinala, sana ako dito ni Tyson. Tyson, kunan mo itong lalaking to. Ang tindig na parang leon. Hahawakan ako ni Tyson sa braso, dadalhin niya ako dito para makita mo kung makikilala mo ako, ilalagay niya ako sa harap mo. Si Tyson ang gumagawa niyan. Grabe, ang anak ko sobrang ganado ang munting leon na yan. Nako, mahal na mahal talaga kita. O siya mga kaibigan, naging masaya na naman ang video natin ngayon. Sobrang saya. Ngayon, hindi ko magagawa ng kahit ano kay Batin dahil may dalawa akong hindi nasagot ng tama. Ibig sabihin, hindi mo nasagot na yan. Pero ikaw, anak ko, ikaw ay naging talagang tuso. Walang kinalaman yun sa pagiging tuso. Hindi! Ang kinutukoy ko ay ang pagdala mo kay Odin. Hindi mo naman sinabi, no, dalhin si Odin. Ay hindi ko talaga naisip yon. Akin kasi siya. Dalhin mo na rin ang mga bagong karabas na binala ko. Sige, bakit hindi ko naman dadalhin? Hindi ko sinabi, hindi rin ako makapagsalita tungkol dyan. Tama siya na yon, pero balang araw, kailangan kong humanap ng bagong paligsahan at mapapasok ko si Batin sa pool. Medyo mahirap yun. Mag-suggest kayo ng paksa sa akin. Anong klaseng paligsahan ang gagawin natin? Yung kaya akong manalo, ha? Ikaw, ibig ko sabihin, palagi kang nananalo. Sige, ganun ng takbuhan. Takbuhan, paano ba ako tatakbo niyan? Ilang kilo ka na ba? 70. O sige, ilang kilo na ba na ba? 100 at siyam na po. Isang daan. Papatakbuhin kita ngayon. Ang mananalo, papasok sa pool. Kung hindi panalo, hindi papasok.
Tara, magkarera tayo kasama ang ilang aso. Meseka hanggang dun sa kabila ngayon. Hindi pwede ngayon. Bakit anak? Gawin na lang natin yon sa susunod na video. Tingnan mo, ayaw niyang makipagpaligsahan dahil halos doble ang bigat ko sa kanya. Ngayon parang bata siyang tatakbo dito. Ayaw niya. ganun talaga ang anak ko. Si Hussein yan, anak ng chewing ko. Aba, titingnan din natin yan sa susunod na video mga kaibigan. Sige, mahal na mahal ko kayo. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at alagaan nyo ang sarili nyo. Paalam, mag-ingat kayo mga kaibigan.